Hi guys, pang third day natin kay Lalamove na i-vlog ko. So, eto yung first booking natin from Los Baños to Pasig. Yan. Yan. I think ano to, parang sa cortina. Yung nilalagay sa window. Pero plastic siya na hinihila. So yun, ano ba tawag doon, Pep? Parang blinds daw, hindi ko sure kung anong tawag eh. So hanap pa tayo ng second booking natin. Pero swerte na to kasi may transaction tayo sa Manila saka Taguig. So masasambot niya kahit paano yung toll fee sa gas. So usually kasi si Lalamove hindi ko na siya ginagawang as ano eh, as main source of income pagka may mga gantong lakad. Saka ako siya sinasabay. Pero ngayon dahil nakita ko na maganda yung kitaan lalo na kapag double booking, na-try ko siyang isingit sa pagiging part-time talaga everyday. Kung magiging dire-diretso ang kita. So andito ako para i-share sa inyo kung ano yung magiging experience natin as a pangatlong araw kay Lalamove na vlog natin. So let's go. Yeah. So nga pala, katulad ng nasabi ko, maganda talagang isabay to si Lalamove kapag may transaction ka pa Manila. Kasi pagdating mo doon, ang dami ng booking. Pipili ka na lang. Tapos somewhere in Manila, meron ka pang transaction like Pasig, Quezon City, mga ganon. Sabay mo. Baga masampot niyo yung toll fee or gas kung galing ka mang south like Los Baños, Calamba, mga ganon, Batangas. Para di sayang. Lalo na kung may space pa naman sa sasakyan mo at solo ka lang din na-drive. Katulad ko, meron akong papunta sanang, actually tatlo yung transaction ko eh. Quezon City, Taguig, saka Manila, ito drop ko si GF. Pero dahil late na akong nagising, ang mangyayari, ang baka masikaso ko lang is yung pag-drop kay GF sa Manila, saka itong Taguig. So may pa-event si Lazada kasi ako ay isang affiliate ni Lazada. So kung gusto yung maging affiliate din katulad ko, ilalagay ko yung link sa description or sa comment. Apply kayo, maganda kitaan doon. Basta magaling ka lang din dumiskarte. So yun. So kita-kits, bye-bye. So ayun guys, na drop na natin si girlfriend sa Manila. So nakahanap din pala ako ng isang booking kanina pa Manila. So malapit lang dito. Kaya paldong-paldo. Kumbaga double booking purpose ang nangyari. Na-drop ko si girlfriend. At the same time nakakuha ko ng from Kalawan to Manila. Tapos yung drop off ng Manila ko malapit lang din doon sa drop off ni girlfriend. Kaya kumbaga samput talaga yung toll fee. Panalo tayo. Saka gas na rin. So ngayon papunta naman akong Pasig. So naghanap ako ng Manila to Pasig din. Kasi yung nauna kong nakuha ang booking is Pasig din. Sana yung nakuha ko ngayong booking malapit lang din sa first drop off ko. Hoping. Tas after nun Patagig na tayo. So sana makakuha uli ng another booking Patagig para talagang walang ginastos sa gas. Yung pupuntahan ko naman hindi naman ganun garage. Kaya oks lang din. So kita-kits. Ang kinita ko pala dito sa first booking ay 840 from Kalawan to Manila. So not bad. So hanap ulit tayo. Basta double booking lagi. Tulad yan, hindi naman totally booking yung kay girlfriend. Kumbaga may lakad dito siya sa Manila. Hindi parang double booking na rin. Hindi ko na pina yung gas niya sa toll fee. Hindi ka. So ngayon papunta tayong Pasig kasi may nakuha naman ako dito from Manila to Pasig. So let's go. Check natin. Ay, siomai pala yung pipick upin sa siopaw. Okay. Let's do this. Grind lang ng grind. Let's go. Continue straight on one. So ayun
guys, na-drop ko na yung pangalawang booking natin na siomai siopaw saka noodles. Hindi bali, ang naging booking fee niya is 240. So may tip siyang 60 pesos. So 300 na ang kanyang binigay. So pwede na. Pwede na kasi etong pangalawang booking natin ay malapit na dun sa na first booking natin. So around Pasay lang din. Kaya I think 10 minutes o 15 minutes ando na tayo according kay Waze. So pwede na. Although kahit pooling siya na nakalagay, okay na din. So maganda-ganda ang nakukuha nating booking sa ngayon. Sana magtuloy-tuloy. Hopefully magtuloy-tuloy. Pero hindi, sa ngayon kasi yung next na lakad ko is Pataging na. Ito kasing Pasig na to, parang malapit na rin siya sa Taguig. So di na kukuha ng mga booking pa kasi nag-check ako eh. At ang mga nagiging fee lang is around 150 to 200. I think it is not worth it na to get pa some booking eh. Kaya from Pasay to Taguig, diretso na ako doon kasi may event nga tayo kay Lazada. Invited tayo sa birthday party ni Lassie. Let's go! Kukuha tayo ng maraming pa-freebies kasi pagka-affiliate ka tapos naging ano ka, selected reserve seat. Ito again, nag-register kasi ako na ano, pupunta. Then na-select ako as their affiliates. Ayun, maraming binibigay ng mga pa-freebies. Tapos mga pa-event din doon sa party. Kaya maganda din umaten. Kumbaga masaya siya. So update ko kayo kung ano yung mga nangyari. Try ko din kumuha ng picture. Masaya kasi dun eh. May mga pa games din sila, kaya hindi ring boring yung ano, yung event na yung kahit ang dami nyo. Marami din makakakilala kung sino-sino. Kasi last time na napunta ko dun, ang dami kong dala. Motor pa nga ang dala ko nun. Buti yung motor ko ay malaki yung compartment kasi ang motor ko is ito, yung Kymco Exciting S400 ay pinagkasya ko lang doon sa U-Box. Ano ba mga dala ko doon? Kettle, tapos Bluetooth speaker, mga hotdog, delata. Ang dami. Kasi ang dami din nila pa-pre-taste doon. Ang saya. So let's go. Pipicture tayo mamaya, tapos pakita ko sa inyo kung ano nangyari. So ang kinita pala natin ngayon ay kano ba? Nung first booking natin ay 800 something kasi 99999 yon. Tapos sa drop ko siya around Malate. Tapos sinabay ko na din si girlfriend. So dual purpose. Tapos yung toll fee naman sampot niya. Then pangalawang booking, eto nakakuha tayo sa from Manila to Pasig. So 300 pesos. So pwede na kasi kumbaga ang next booking naman natin kasi dalawa na yung nakuha kong booking doon, nandun ako sa ano eh, somewhere in Los Baños sa Calauan eh. Yung una ay pa Los Baños to Pasig, tapos yung pangalawa is Calauan to Manila, which is yun nga yung una natin binaba. So from Manila, kumuha ako ng Manila to Pasig para masampot niya tong pampasig ko na nakuha nga kanina na pang Los Baños to to Pasig. Nakukuha nyo? So ganon. Actually sa tagal ko naglalamong ay mga around 7 times. Hindi ko kasi nabablog yung iba, nakalimutan ko tong action cam eh. Swerte na tong mga booking scenario natin na kahit papano eh wala tayong nagiging tenga. Tapos nag-start ako eh ano na, alas 9 na ata. Alas 8 sinulita ako ng gising 7, alas 8 mga ganon. Anong oras na? Time check is 2:20. So ang kinita na, ito na, ang kinita natin ay 840 plus 250. So meron na tayong around 1.1 or 1.2 mga ganon. Kasi may mga butal pa eh. So syempre siguro ang gasto nasa around
400, 500. Matipid naman tong gas. Matipid naman tong Mirage. At yun nga, nakakuha din, nasambot din natin yung paano ni girlfriend na pa Manila. Kaya I think kinita natin para sa akin umabot na ng around 1,700 kung yung from Los Baños to Ocalawan natin ay nag-double booking tayo considering na yung kay girlfriend ay binayaran natin, so ganun. So para kung wala yun, I think ang kinita lang natin is around 500 or 700. Pwede na hindi na masama na may lakad tayo pa Manila, considering na may lakad pa tayo pa Manila kasi may lakad ako ng Manila kay girlfriend, tapos may patagig pa ako personal ko naman, gawa nga ng event nila sa Ada. So yun lang, share ko lang. So kung nagbabalak kang maglalamove, ito yung mga diskarte ko na ginagawa para ma-maximize yung trips ko. Kasi nga according sa dati kong company, bago kami umalis doon, kailangan may 3 kang lakad o dalawa pwede na I think, pero maganda sana 3 kung pa Manila ka. So na-apply ko lang. So yun, so mamaya kita tayo, pipicture ako kung ano mga nangyari kasi may may outfit core pa, may outfit core, may core country outfit kinemi pa. Kailangan ang outfit mo bago ako pumunta doon ay parang oldie style na American. Kaya yun, share ko lang. Bye bye. So ayun guys, update ko lang kaya na-drop na natin yung pangatlong booking natin at ang saya kasi long drive yun. So kumbaga kinuha ko yun pang double booking natin, so may plus 220, I think 220 basta from Calamba to C5 yung toll fee nun. Kumbaga bonus na natin yun kasi nga nag-double booking tayo Tapos in-inform ko naman din si customer na dadaan tayong toll fee. So ayun yung nangyari. So ang kinita natin 1,000 yung fee nila move, tapos plus 200 plus I think 1,250. May bonus pa, may bonus may tips si customer, bigyan niya ang 40 pesos. So 1,250 ang binigay niya. Tapos commission nila move 20%. So I think around 200 pesos. Hindi kumita tayo ng 1K. So 1K plus 300 tapos plus 1,400 hindi pala 1,400 syempre may toll fee pa, di ba? Calamba to Skyway, tas Skyway to Quirino, may nating 350. So kumita tayo mga 2,400 na ngayon 2,400. Lalas natin yung gas. So nababawas pa lang sa gas ko is bultang to umalis ako sa amin so 2 bars pa lang 2,000 na yung kiningita natin guys. 2,000 na. Tapos umalis pa tayo alas 9 alas 8 ng umaga, considering pa na may lakad tayo kay GF saka sa ating Taguig. Paldo tayo guys, paldo. Tapos mamaya kukuha pa tayo ng booking. Masasabi ko talaga na very good to sila move sa sa mga sideline na kitaan kapag marami ka pang oras. Tulad ko, part-time ko lang naman is yung pag-affiliate. So usually total of 4 to 6 hours. Pinakamatagal na 6 hours na tatapos ko siya per day. Nasa bahay pa ako. So maganda siya kung marami ka pang oras. Baga kung i-maximize mo yung time mo para kumita pa ng pera. Ngayon kasi may target ako Target kung mapagawa yung bahay namin sa Quezon. Hindi pala bahay namin. Bahay na nila Lula, nila Inay sa kanila Itay. So kailangan natin kumita ng pera. So
kumita ng pera? Magsipag. Magtrabaho ka. Ganon. Ganon dapat ang mindset. Walang nasasayang na oras. Dapat may may something na goal para maging katotohanan, kumbaga. So, yun. Balik tayo sa topic na Lalamove. Yun nga, maganda siya. Maganda siya kita. Ngayon kasi, tingnan nyo, from Pasig to Taguig na ako. According kay Waze, 23 minutes, ando na ako. 4.8 kilometers. Hindi na ako kuha ng booking. Kasi ang start ng party is 12:30. Ang oras na is 2:25 na. Although mga Pilipino naman yung mga late. Pero sobrang late na ako. Pero yun, hanap tayo ng hindi na tayo kuha ng booking pa. At para may maabutan pa tayong party doon. So, kita-kits lang uli mamaya guys. So, from Taguig to Manila, doon ako maghahanap ng booking. Taguig to Manila. Kasi sundin natin si girlfriend. Kasi tapos na yung transaction niya doon eh. So, tapos from Taguig to from Manila naman to Calamba, to Los Baños o Batangas. Or somewhere in South. Kuha tayo pa ng isa pang booking. O kung swerte-swerte, double booking. Hindi ka. So, kitang-kitsa lang. Bye-bye. Mwah. So, ayun guys. Update ko lang kayo sa nangyari. So, yung last na natin is Taguig. Then, from Taguig, pumunta ako ng Manila para pick upin si girlfriend. Nandiyan siya, nakain. Tingin ako, bebe. Sarap? Apa? Sarap na 24 chicken, try nyo. Pag naglalamog ko yan. Ulit. Pakita mo nga dyan, bebe. Yan. O, yan. Boneless yan. Sarap. Flavor niya, Jack and Daniels. Jack Daniels pala. Ang sarap. Tapos boneless pa. Tapos more on balat siya. Sarap. Pero anyway, so yun na nga. Taguig tayo. So from Taguig natapos na tayo kay Lazada. So ito yung mga picture ko. Yan, kalat ko na lang yan sa video. Then kung gusto nyo maging affiliate din, lagay ko na lang yung link sa description. So lagay nyo na din yung referral code ko. Baka merong pamigay na freebies din si Lazada. Then kung gusto nyo naman din maging Lalamove driver, ito yung link din, lalagay ko sa comment section. Tapos lagay nyo yung referral code ko kasi importante yun. Gawa ng pag nilagay nyo yung referral code ko, meron kayong 300 pesos na credit from Lalamove. Tapos yung 300 pesos na yun, pwede mo yung magamit per booking mo. Doon ibabawas yung commission ni Lalamove pag natapos mo yung booking. So ganun siya. Yun na nga, galing tayong Taguig, tapos punta tayo Manila. That time I think around alas 6 ata o alas 7. Hindi na ako naghanap nun ng booking kasi from Taguig to Manila around 6.2 kilometers lang, o I think 7, ganun. Then hindi na worth it kasi sobrang traffic eh. So bigay mo 6 to 7 kilometers, sinabot ako ng 40 minutes. Taguig yun to Manila. Kaya ang pinokus ko is papuntang home base na, which is pa-south. So luckily nung nandun na ako sa Manila, nakakuha ako ng booking. So ang nakuha ko nga lang booking is from Manila to Santa Rosa. So in-inform ko na sa customer na dadaan tayo sa expressway, then sasambutin naman niya yung toll fee. So ito yung yung booking details, ayan nandiyan. Then tapos hindi na pick up na natin, so hoping tayo na magkaroon tayo ng second booking pa. So sinwerte ulit. So kaso nga lang, I think ang time na noon is alas 9 na nakakuha tayo ng second booking. Pero saktuhan naman yon kasi
Na-pick up ko si girlfriend, I think around alas 8 ata or 8:30. Tapos nakakuha tayo ng booking ng 9 or somewhere 9:30. Then pangalawang booking ulit, I think ganun din, mga after 14 or 16 minutes nakakuha na tayo ng pangalawang booking. Ayun, in-inform din natin si customer na may babayaran ng toll fee. Kaso nga lang, ang sa kanya ay dumaan na lang daw ako sa baba. Kasi nga naman hindi na traffic. So syempre second booking na lang din natin yun. Sasamputin na nga ng first booking yung toll fee. So bonus na yung yung toll fee na babayaran. So kaso nga lang, ito yung details ng booking niya, nilagay niya pooling. So mas mababa yung fee. Pero okay na rin kasi along the road naman din. So ang road niya is from turn right on 65 Governor's Drive. Ano na picture? Hala, wala na ata akong load. Baka pwede mag-cash para may reason. Talaga may cash? Load po. Load na lang kasi po. Wala pa akong load. Around 500 miss, sorry sorry po. Busan load. Sarap. Thank you, Misa. Sorry po. So yun. Tapos na yung load natin. So doon 500 pesos. So, from Manila to Carmona ang nakuha nating booking. Yan nga, ang fee niya yan, nandyan sa screen. Then bonus na nga. Kasi nga, along the road na. So ngayon, time check, ang oras na is magta 10:23 na. Pero kahit ganito yung naging setup natin, na-enjoy ko. Ewan ko bakit, mas enjoyable siya. Kasi pag na-maximize ko yung time, hindi naman totally from 8 AM to this hour na nag-work ako dire-diretso. Hindi, may event ako pinuntahan ko, which is kay Lazada nga. So yun lang, share ko lang. So nag-share lang ako ng experience. Kung nagbabala kang maglalamog, tas gantong diskartehan din ang gagawin mo, na isasabay mo sa mga personal na lakad mo, ito yung mga possible na scenario mangyari sa'yo. So ito yung pakita ko sa inyo yung double booking ko. Ewan ko matatanong nyo. Ayan, mangga yan, saka frozen goods na 6 boxes lang. Mga chicken parts. Ang order naman sa kanya, magmo-moist siya konti nga lang. Okay na, linisin ko na lang. Sipagan na lang. Malinis naman yun. Malalaban naman. Pero I think di naman makakami ng todo yan. So yun nga. So chikahin ko na lang kayo ulit next na kung ano mangyari. Bye bye. So ayun guys, nag-drop na natin yung I think pang-apat na booking natin. So ito yung kanyang fee. Yan, lagay ko na lang dyan. So binigyan niya tayo ng 750. Then bumili din tayo sa kanila ng 3 rides. So ililista ko din yung mga naging nagastos natin, mga naging food sa labas, etc. Para may certain idea kayo kung ano yung mga possible scenario na mangyari sa inyo, just in case matakam kayo sa mga food sa Manila. Dami kasi masarap doon. So yun, bumili kami sa 24 chicken. Sarap kasi kung Jack Daniel na flavored chicken. Sarap, 7 pieces na magkano yun, Pep? 265 yung sulit na. Tapos bumili kami ng rice sa sa pinag-drop pa namin kasi parang restaurant din siya. So, per rice is 15. Kaya may 3.
Nagutom eh. Ayun, okay naman. Panalo naman. Pag talaga gusto mo yung ginagawa mo, no? Kasi ako gusto ko yung ginagawa kong ganito eh. Hindi ako napapagod eh. May energy pa din ako kahit papaano. Hindi yung parang nalalatama. Bagay, siguro dahil masaya yung kitaan. Na double book ko to. So papunta na tayo sa pang-5. I think pang-5 na to na booking natin. At ito ay pa Santa Rosa. At yun ay mga chicken parts. So sa Vista Mall lang yung receiving area nila. Let's go. So ayun na nga guys, pamaldo tayo ngayong araw. Paldo. Kasi natapos natin pang 5 booking. So ang fee is 1,052. So company siya. So syempre wala nang, hindi ko na-expect na may tip doon. Pero anyway, pagka bonus na yung pang double booking natin kasi may toll fee na, tapos along the road pa nung first booking natin. So yun, masaya talaga pag double book, tapos long ride. So ito yung kinita natin ngayong araw. Pakita ko lang sa inyo, sobrang first time ko nangyari to eh sa Target. sa buong buhay ko as Lala Move eh. Hindi naman, siguro mga pang 7 pa lang. Yung mga 4 hindi ko pa na vlog. Tanan! Kita nyo ba? Ayan, sana nakita nyo. So ano siya, 3,059 guys, 3,059. Laki nun. Pero syempre, ilaless natin yung gas. So mamaya malalaman natin kung magkano yung gas. So yun guys, magpagas na tayo. So ang ginas natin ay yan, nandyan, tayo ko sa screen, 1,255. So ayun guys, ito yung mga naging booking natin na 5. Yan. Then ito naman yung food expenses natin, 355. Then syempre ilaless din natin yung gas, 1,255. Then ito namang malaking picture na to, ito yung pinaka naging total nitong 5 natin na booking. So ang total niyan is 359. So meron din diyang ilaless si Lala Move. Yun naman yung commission ni Lala Move. Tapos ito naman yung double booking natin na bonus na plus 400 to, another kita natin to. Tapos less natin yung maintenance ni LC, which is 300 yung sasakyan natin. So on total ng lahat ng kinita natin ay 1,549. So ayun guys, so yan yung kinita natin maghapon, hindi pala, simula umaga hanggang hapon, na may kasamang konting diskarte. So anyway, kung nagbabala ka na mag-Lala Move, check mo yung description saka yung link na ilalagay ko. Then type mo na rin yung referral code ko para meron kang 300 pesos na pwede mong gamitin pang commission less ni Lala Move. Tapos yung gamit ko namang dyang car cellphone holder, ilalagay ko na rin yung link. Siyempre, importante yon pagka nagwe-waste ka. So, goods na good siya, hindi nagiinit yung phone ko. Recommended ko sa inyo. Check nyo na lang din. So, see you sa next vlog. Bye-bye. So, nga pala, wag mo kalimutang mag-subscribe para naman kahit papano ganaganahan tayong gumawa ng video. So, palik na rin ng video para pampagana. So, bye-bye!